Ayan, no, magandang araw at welcome na naman dito sa ating channel. Okay, sa video naman natin ngayon, no, ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-reset ng CMOS or BIOS setting, no, o kung paano mag-reset na rin or mag-clear ng password sa motherboard ng ating ginagamit na computer dyan. Okay, so bago tayo magsimula, no, ay pag-usapan muna natin, no, yung kung ano yung pinagkaiba ng CMOS sa BIOS. Okay, so sa CMOS, merong kanyan maliit na memory storage, no, kasi dyan naka-store yung settings natin. Okay, tapos dyan natin nilalagay yung battery CR2032, no, kaya tinawag siyang CMOS battery. Okay, so yung nire-reset natin yung settings, okay ha, doon sa CMOS, hindi yung CMOS battery niya, kasi yung battery kunya nagsusupply yan ng voltahe 3 volts. Okay, so kailangan meron kayong yung battery niyo dapat hindi lobat. Okay, kasi kapag lobat yan ay hindi niya masisave yung settings ninyo, mapupunta magiging magiging default siya. Okay, so walang silbi yung kuha ninyo, walang settings, hindi masisave yung settings niyo kung lobat yung battery ninyo. Okay, so kahit may battery kayo dyan, magiging may possibility na hindi kayo makapag boot kung lobat siya. Okay, so sa CMOS battery, sa CMOS, no, meron diyang tatlong pin. Okay, kasi kailangan ninyong i-short yung dalawa dyan para ma-reset ninyo yung setting doon sa inyong CMOS. Okay, punta naman tayo doon sa BIOS. Pag sinabi mong BIOS, alam nyo kung yan, firmware. Okay, pinoprogram yan or nire-reflash, no? So siya din yung nagko-control ng internal clock sa inyong computer. So kailangan na meron siyang matanggap na power din galing sa CMOS battery nyo. Okay, kaya magka-partner yung dalawang yan. Kaya nilagay ko dun sa title na CMOS. Paano mag-reset ng CMOS or BIOS. Okay, so simulan na natin, no? Punta tayo dun sa may tanong kung paano mag-reset ng CMOS settings. Okay, so alam nyo, hindi basta-basta mag-reset ng CMOS settings, no? Meron kayong mga steps or meron tong procedure na kailangan ninyong sundin. Caution, no, or paalala. Okay, so kailangan na i-unplug nyo muna yung inyong computer sa wall socket. Okay, bago ninyo tanggalin yung inyong CMOS battery. Okay, o yung CR2032 na battery dyan sa inyong motherboard. Okay, tapos
kailangan na i-switch ninyo yung merong kuwan dyan, merong jumper, merong tatlong pin. Okay, kailangan i-switch ninyo doon sa may clear CMOS. Okay, bago ninyo tanggalin talaga yung kuwan, yung battery. Okay, tapos nakakuan siya, naka-unplug siya. Okay, yung purpose dyan ay para hindi maapektuhan yung BIOS doon sa ating motherboard. Okay, handa na ba? So ihanda na yung inyong ballpen at papel. Okay, step 1, i-unplug nyo muna yung inyong computer o yung inyong system unit sa wall socket. Okay, next, step 2, i-locate ninyo kung nasaan yung tatlong pin na merong label na nakalagay na CLR CMOS. Okay, malapit yan doon sa inyong CMOS battery. Okay, kapag nahanap ninyo, i-short ninyo yung sa part na may nakalagay na clear CMOS bago ninyo tanggalin yung battery. Okay, kailangan hindi siya doon sa may normal. I-jump ninyo, merong jumper dyan, i-short ninyo yung nakalagay sa clear. Okay, kuha yata 1-2 na kuha yan, tapos i-check step 3, i-check ninyo yung output ng battery, yung voltage output niya. So kunin na yung inyong multimeter at iset ninyo sa 20 volts. Okay, 20 volts kasi i-check natin dyan yung output voltage ng battery. So nakikita ninyo kuha na yan, kailangan na palitan. Okay, so dapat nasa 2 volts o pataas para ma-save niya yung settings doon sa ating CMOS. Okay, pagkatapos nun, punta tayo sa step 4, ikabit na yung inyong CMOS battery sa kanyang lagayan. Pagkatapos i-switch na ninyo o i-short ninyo yung maghintay kayo ng mga mga 5 to 10 seconds kasi nakakuan dyan nasa clear. After nun ay ilagay na ninyo sa 2-3 sa may normal. Okay, i-short ninyo. Okay, so ito naman yung isang paraan ng pagre-reset ng CMOS o BIOS setting sa ating computer. Okay, so usually kapag magre-replace tayo ng bagong CMOS battery ay doon tayo sa motherboard, di ba? Pero kapag nagre-replace ka na ng mga bagong hard disk dyan or nag-upgrade ka ng computer mo, naglalagay ka ng mga bagong mga GPU, so hindi nyo na kailangan na doon kayo sa motherboard mag-clear ng CMOS, so ang gawin niyo ay punta kayo doon sa may setup, i-setup niyo yung CMOS setting niyo, usually F2 yan, pero ewan ko lang kasi magkakaiba-iba yung mga pinipindot para makapasok dun sa may settings ng CMOS, so yung gawin niyo ay punta kayo dun sa may exit, exit na tab, pagkatapos ilagay niyo dun sa may load, load default.
load optimize default, no? Tapos i-save lang ninyo, tapos yun na. So ginagawa lang yan kapag babaguhin ninyo yung mga settings niya, no? Meron ko yung mga nilagay na mga bagong GPU dyan, ano, bagong mga hard disk. Okay, so kailangan ninyo i-set up dyan para mag set up kayo ng Windows operating system niyo, kung anong ginagamit niyo dyan. Okay, eto na, punta na naman tayo dun sa susunod, ano, steps kung paano mag-reset ng CMOS password para bumalik sa default setting. Meron sa ating mga kaibigan dyan, ano, na problema sa password kasi yung iba nakakalimutan na, no? So hindi na nila ma-open yung kanilang laptop. So ito yung solusyon dyan. So kapag nagre-reset ka ng CMOS o BIOS setting sa iyong computer, ay para ding nire-reset mo na rin yung CMOS password, no? Kasi magkakasama lahat yan dyan. So ito yung mga steps, no? Kasi meron na tayo dun sa desktop, no? So ito naman yung sa laptop naman, no? So yung gawin niyo, no, step 1, no, ay tanggalin niyo yung battery sa inyong laptop. Tapos i-unplug niyo yung charger nya. So kailangan kapag tatanggalin niyo yung CMOS battery doon sa inyong laptop, kailangan nakatanggal yung battery at saka naka-unplug. So punta tayo sa step 2 naman. So yung gagawin niyo, no, ang problema kasi diyan, hindi naman lahat na mga laptop, no, pero merong ibang laptop na para makuha mo, no, para ma-disconnect mo yung CMOS battery niya sa loob, ay kailangan mo pa na buksan yung laptop. Maraming mga screws, di ba? Pero meron namang laptop na madali lang makuha yung CMOS battery, no, sa likod lang mayroong tinatanggal na isang screw lang, ganun. Okay, so yung gawin niyo, kapag natanggal na ninyo, no, yung CMOS battery, ay i-check muna ninyo yung voltage output nya. Kung sa palagay ninyo ay mababa pa sa 2 volts, no, ay palitan na lang ninyo ng bago. So merong mga nabibili na mga CMOS battery para sa laptop, no? So ilalagay ko na lang yung link, no, dito sa description ng video na to. Pero nasa diskarte nyo, no, kasi merong magkakaiba-iba yung connector dyan. Yung importante lang naman dyan yung battery na kailangan na mapalitan. Pero mas mabuti na palitan na lang ninyo ng bago para mas magamit nyo na ng mas matagal, no, yung inyong CMOS battery dyan. Kasi siyempre napakahirap pa naman buksan yung laptop, no? So bilhan na lang ninyo ng bago. So halimbawa nakabili na kayo ng bagong CMOS na battery, no, para sa laptop. So yung gawin niyo ay i-check na ninyo, no, kung natanggal na or nakuha na ba, bumalik na ba sa default setting yung inyong CMOS dyan, no? So yung gawin niyo ay ikabit na ninyo yung battery, no, or i-connect niyo yung charger ng inyong laptop. So i-test niyo kung meron na siyang kung natanggal na ba yung password doon, no? Saka ninyo i-assemble ulit. So ganito yan, ano? By the time na matanggal ninyo or ma-disconnect ninyo yung CMOS battery doon sa loob ng inyong laptop, no, tapos mapalitan ninyo ng bagong battery, ay automatic na magkuha yan,
babalik siya doon sa may default setting niya. Okay, tsaka matatanggal na yung password niyo doon sa may CMOS. Okay, so hindi ko na naipakita dyan kung paano talaga tanggalin yung CMOS battery, pero iwan ko na lang yan doon sa mga aspiring technician natin dyan, so practice kayo dyan paano disassemble ng laptop, kasi importante yan para matanggal niyo yung CMOS battery. Okay, so dito na nagtatapos ang ating ginawang video. Kung bago ka pa lang na nakapanood dito sa aking channel, at nakatulong sa iyo yung ating video, ay baka naman paki-subscribe, at i-share naman para makatulong din tayo sa iba. Okay, maraming salamat at hanggang sa susunod naman na gagawin nating video. Okay, ayos.